Ngayong nga malakas ang hangin mga kaborbot ay susubukan namin paliparin itong aming Vietnam kite na 4 meters. So what's up mga kaborbot, matagal-tagal na nga rin kaming hindi nakapagpalipad ng Vietnam kite. Isa nga sa mga rason mga kaborbot kung bakit hindi kami nagpapalipad ng Vietnam kite napakalakas ng hangin. So kapag malakas ang hangin mga kaborbot sobrang hirap talagang ibaba itong Vietnam kite mga kaborbot. Dahil medyo maganda-ganda nga ang pakiramdam namin mga kaborbot at meron kaming kalakasan ngayong araw, ito yung papaliparin namin. Napagdesisyonan ko nga mga kaborbot na paliparin ito ngayong araw kasi nga meron ako mga kasama. Pero kung ako nga lang mga kaborbot at si Kuya Toto nyo ang kasama at saka yung mga kabataan hindi ko talaga ito papaliparin. Dahil nga nandito si Katami at si Kuya Patrick nyo meron tayong makakatulong magbaba ng saranggola. Pag ganito nga kalakas ang hangin mga kaborbot hindi mo na talaga mahahatak yung tali na mag-isa. Kung ipapahila mo naman sa mga bata mga kaborbot malaki yung chance na matangay sila. At para nga may pampaingay tayo mga kaborbot nilagyan natin ng kite flute yung ating saranggola. Pag nilagyan nga natin mga kaborbot ng flute yung ating saranggola o patunog mas gaganito. So ano pang inaantay natin mga kaborbot? Tara na, paliparin na natin itong ating saranggola. Let's go! Ito na mga kaborbot, set up na natin itong ating 4 meters na Vietnam kite na merong siyam na flute, siyam na tube mga kaborbot na flute. Yan, so titingnan natin. So medyo mayanginan ito mga kaborbot kahit ganitong kaliit na flute para sa 4 meters. So medyo may katagalan na rin na hindi tayo nakapagpalipad ng Vietnam kite kasi nga mga kaborbot pag sobrang lakas ang hangin napakahirap talaga ibaba. Yan, kaya yun, sakripisyo muna tayo ngayong araw. Yan, tara, let's go mga kaborbot. Paliparin na natin ito. Grabe. So ito mga kaborbot, nabaliman na natin, tapos lalargahan pa natin siya mga kaborbot kasi medyo mababa pa siya. So harap tayo ng pwede natin yung paglargahan. Let's go! No! Gagi nililipad si Bulilit. So dito nga mga kaborbot, kumuha kami ng kahoy dyan para doon kami maglarga ng saranggola. Mahirap na rin kasi largahan mga kaborbot doon sa pulunan ng ating saranggola dahil sa sobrang lakas ng hangin. Ang tendency kasi niya mga kaborbot baka mabalian pa ako dyan o kaya biglang talantangayin yung pulunan namin. Kung sa puno naman mga kaborbot masusugatan yung puno kapag doon namin siya nilargahan. Diyan, lakas. Yun na. Sunog agad eh. Kapag yung medyo mataas na yan, pagtiis na yung hangin. Ito. Yan. No, muusok na. Bantor busok. Musok na to. Natin to. Matapos nga namin largahan mga kaborbot, tinali na namin sa puno. Kasi kung hahawakan mo lang mga kaborbot, sobrang nakakangalay talaga at sobrang sakit talaga sa kamay niya. Ganito nga mga kaborbot yung sitwasyon namin kapag magpapalipad kami ng 4 meters na Vietnam. Kaya alam nyo na mga kaborbot, ang reason kung bakit hindi kami nagpapalipad ng malaking saranggola kapag sobrang lakas ng hangin. Kayang-kaya naman mga kaborbot ng saranggola yung lakas ng hangin. Amin lang naman mga kaborbot, kami yung hindi may kayang ibaba yung saranggola. Lalo na mga kaborbot kung wala kang katulong o dalawa-tatlo lang kayo. Wika nga na ibang saranggolista dyan, sobrang sarap magpalipad ng saranggola, nakakatawad lang talaga magbaba. At hanggang dito na lang mga kaborbot, tabangan nyo kung ganong kahirap talaga ibaba itong saranggola na ito mga kaborbot sa aming next video. And kita-kits sa aming next vlog. Ayan. So yung mga kaborbot, grabe yung ano namin, no? Kasi sobrang ganit talaga. As in napakaganit.